pangalawa, ang dakilang pag-ibig nating lahat, ang ating pinakadakilang regalo para sa ating Panginoon. Mga kapatid, ito po yung hinahanap ng Diyos. Naibigay niya na yung Kanya, matagal na. Pero siguro yung iba, abala kung ano yung maibibigay sa inaanak. Abala kung ano yung maibibigay sa kapwa. Tama din naman, di ba? Pero sa mga oras nito, gusto kong maunawaan po ninyo. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Siguro naman panahon na para yung pag-ibig naman natin, yung ibigay natin regalo sa kanila. Sa totoo lang, yung mga offering, bagay, tayo rin nakikinabang niyan, sa totoo lang. Pero yung hinihingi talaga ng Diyos, yung puso mo. Yun yung gustong regalo ng Diyos para sa Kanya. Yun po yung nililiwanag po namin. Sana naman mga anak, mga kapatid, dahil sa mga kabataan, huwag naman natin ipagkait yung ating mga puso sa Kanya. Huwag naman natin ipagkait kasi ikaw rin ang malulugi dyan. Napakabuti ng ating Diyos. May pangarap siya sa bawat isa sa atin. May plano siya sa buhay natin. Huwag naman natin ipagkait yung ating pagmamahal para sa Diyos. Tandaan nyo lagi ito. Kaya ka nandito sa mundong ito para mahalin ng Diyos. Mahalin ng mga magulang, mahalin lahat yan, pero iiwan tayo yan, iiwan mo yan sa takdang panahon. Pero yung pagmamahal ng Diyos, mananatili sa atin. Sabi sa A, ang ating dakilang pag-ibig na tunay na hinahanap ng ating Panginoon bilang pinakadakilang regalo natin para sa Kanya na dapat nating maunawa ang lahat. So mga kapatid, ang daming sabi ko nga kanina, ang daming nagse-celebrate sa buong mundo, sa ating bansa, nagse-celebrate ng Pasko. May nakaisip na ba na iregalo ang kanyang pagmamahal sa Diyos? Bumabaha ng regalo sa Kapitolyo, mga Christmas grocery, mga kung ano-ano mga grocery, ang ganda yan. Pero again and again, ang tinatanong po ng Panginoon, meron bang nagregalo sa Kanya? Sino ba may birthday? Lagi ko sinasabi. Di man itong araw na 25, alam na nating lahat yun. Ang mahalaga ay nagkatawang Diyos. Pero again, sino ba talaga ang dapat regaluhan sa Pasko? Bakit na binigay na ng Diyos ang kaligtasan? Bakit tayo pa rin ang tumatanggap? Tayo pa rin ang tumatanggap ng mga bagay-bagay. Samantalang ang hinihingi lang naman Panginoon ang ating pagmamahal para sa Kanya. Bakit hindi maibigay yan? At ito yung nais ipaunawa ng tao sa mundo. Iyon lang naman ang Kanyang hinihiling. At iyon lang naman ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. At iyon din ang dahilan kung bakit tayo niligtas ng Diyos. Hindi tayo niligtas ng Diyos para mapunta ka lang sa langit. Ano ka? Niligtas ka ng Diyos sa kabila ng kasalanan mo para mabigyan ka ng pagkakataon. Hindi lang para maligtas, kundi makabalik tayo sa plano ng Diyos na muli siyang mahalin. Lagi ko sinasabi sa inyo, baliwala sa akin yung kaligtasan na pinagmamalaki. Ligtas ka nga. Kung hindi ka naman makasunod sa Diyos, hindi mo mahal ang Panginoon. Ano yung kaligtasan pagsasabi natin? Para saan yung kaligtasan na yan? Kung hindi mo naman mahal ang Panginoon. Ano? Gusto mo, ligtas ka, pero hindi mo mahal ang Diyos? Hindi mo siya masunod, hindi mo siya mapaglingkuran? Anong kalang klaseng kaligtasan yan? Ang pangit na ugali po niyan. Napakapangit mga kapatid. Samantalang ang nais ng Diyos. Tandaan nyo, nilikha at niligtas tayo ng Diyos sa pangalawang pagkakataon at maraming pagkakataon para muling mahalin siya. Kaya sabi, ang ating dakilang pag-ibig na tunay na hinahanap at hinahangad ng ating Panginoon bilang pinakadakilang regalo natin para sa Kanya na dapat nating maunawa ang lahat. Sa mga anak, mga kapatid, yun lang naman ang nais ng Diyos. Sapagkat siya'y Diyos ng pag-ibig. Di ba matagal ko na sinasabi sa inyo, maraming hayop na nalikha. Maraming lahat ng nilikha sa buong mundo. Chapter 1 po ng Genesis, tayo'y nilikhang kalarawan ng Diyos ng pag-ibig. At ang pag-ibig na yan ay sa tao lang ibinigay ng Diyos. Wala kahit sa mga anghel. Hindi po nila naranasan ng pag-ibig.
Hindi po naiintindihan ng mga anghel about sa pag-ibig. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig sa tao lang talaga, sa maniwala kahit sa hindi, sa tao lang binigay ng Diyos. Kaya nga kapag kagugunawin ng Diyos ang mundo ang mga mandirigmang anghel ang kanyang uutusan dyan Kasi nga, lingkod sila, hindi sila makakaranas ng awa. Dahil tayo mga anak ng Diyos, may pag-ibig na nilagay ng Diyos, mga kapatid, hahanapin niya yan sa atin. At yun yung kanyang hinihingi. Hindi lamang sa araw ng Pasko, kundi sana sa araw-araw po, dapat Pasko, dapat mahal natin ang Diyos. Dahil araw-araw, hindi lang araw-araw po, maya't maya, mahal tayo ng Diyos. Sabi sa Roma 5:5, sapagkat ang pag-ibig ng ating Panginoon ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa atin. Yan ang dahilan kung bakit tayo may programa. Sige nga, sino nakikinig dito? Paano tayo tatabaan yan? Hindi kayo kumakain ng pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo may programa sa labat-labas ng ating bansa, na light of love. Dapat ang liwanag ay nagdiliwanag, ang pag-ibig ng Diyos ay nagliliwanag sa ating mga buhay. Yan po yung programa natin Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nagliliwanag sa ating mga buhay. At yan po yung ating programa, galing po sa Diyos din yun. Bakit? Ibinuo sa ating mga puso Hindi pwedeng hindi makita yung pag-ibig ng Diyos na ating tinanggap. Kaya nasa sa atin na lamang po mga kapatid kung gaano ba talaga kahalaga sa atin yung pagmamahal ng Diyos. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo at patuloy kong sasabihin at ulit-ulitin ang aking kayamanan. Maraming kayamanan. Pero ang aking kayamanan ay ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa akin. Kaya sabi ko mayaman tayo mga kapatid. Dami natin church 25,000. Ano ang binibigay natin? Ang pag-ibig ni Kristo. Wala tayong binibigay kahit isang pera. Kasi wala naman tayo nun Wala tayong naibabahagi. Pero dahil alam nila na katotohanan, ang pag-ibig ng Diyos ang kailangan din ng ating mga mandirigma na yan, na mga bishop, na mga pastor, prophet, lahat po yan mga lingkod ng Diyos, alam nila na ang pag-ibig ang nagbibigay din sa kanila ng lakas sa paglilingkod at sa mga hamon sa buhay na ito. Kaya sila nasa atin at ibinigay ng Diyos sa IBCCI. Unang 1:4-7-8, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala daw sa Diyos. Ang hindi umiibig ay naku po, kapag ang pag-ibig ng Diyos, sinasabi mong Kristiyano ka, hindi naman makita sa buhay mo. Hindi mo may paglaban para sa mga kamag-anak mo na sila'y mailapit at mailapit ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Mga kapatid, ang maliwanag po riyan, ang hindi umiibig ay hindi kilala ang Diyos. Naintindihan? Masakit ito. Pag hindi kayo natutong umibig sa mga iniibig ng Diyos ng mga tao, kamag-anak man yan o hindi mo kilala ang Diyos. Sorry. Kaya sinasabi ko lagi dito, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, lahat minamahal niya. Nasa sa inyo na po yan mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dapat nating isaisip, sa aking pagtatapos, dapat isaisip ang dakilang pag-ibig nating lahat para sa ating Panginoon. Ang dapat nating ipinagdiriwang para sa tunay na diwa ng Pasko. Mga kapatid, ang daming nagtatawanan, ang daming masasaya. Ang tanong, ang pag-ibig ba natin para sa Diyos ang ating ipinagdidiwang? Anong klaseng pagdidiwang ba yan? So mga kapatid, useless. Kahit ano pang pagdiriwang yan, kung hindi mo pala alam na kaya tayo nagdidiwang sa Pasko kasi mahal natin ang Diyos. Pinagdidiwang natin yan dahil natuto tayong umibig sa Diyos. Binago ng Diyos ang ating buhay. Niligtas tayo ng Diyos sa ngalan ng pag-ibig niya. Tinuruan tayong umibig ng Diyos para sa Kanya.
walang pinagdidiwang sa Pasko. Nung naintindihan ko yan, pinapaliwanag ko na po sa inyo. Ang daming reunion, ang daming mga fellowship. Tanungin mo, ano ba yung pinagdidiwang mo? Pinagdidiwang mo ba na mahal mo si Kristo? At yung huli, dapat nating isapuso ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Yung perfect love na yan para sa ating lahat, ang dapat nating ipinagdidiwang para sa tunay na diwa ng Pasko. Dahil kung wala yung pag-ibig ng Diyos, walang Pasko. At hindi magiging makulay at makatotohanan ng Pasko kung di natin mahal ang Diyos. Nagdidiwang ka, di mo mahal ang Diyos, niloloko mo lang sarili mo. Again, ang pagdidiwang ng Pasko ay hindi tradisyonal. Sapagkat ang pagmamahal sa Diyos araw-araw. At higit sa lahat tuwing araw ng Pasko pa nga. So, dapat nating sa puso ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Yun po, mga kapatid, para sa ating lahat, ang dapat nating ipinagdiriwang para sa tunay na Pasko. Sana po'y naintindihan po nating lahat ito. At yun po yung teksto na ating binasa kanina. Kaya po yung ating tema, yung paksa, pinagdidiwang natin ang pag-ibig natin sa Diyos at ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yun po yung tinatawag na greatest gift of Christmas. Ang pinaka-greatest gift na ibinigay sa atin ng Diyos ay ang kanyang dakilang pag-ibig. At yung pinakadakila na meron tayo, kahit mahirap ka, mayabang ka, may pinag-aralan ka o wala, sigurado ko, pag tinanggap mo ang pag-ibig ni Kristo, mayroon kang pinakamahalagang mairarigalo sa Kanya. Ano yon? Ang Kanya pa rin pag-ibig. The greatest gift of Christmas between you and God that you ever know na dapat maunawaan po nating lahat. Mga kapatid, yun ang tunay na diwa ng Pasko na dapat nating sineselebrate. Ang pag-ibig sa atin ng Diyos at ang pag-ibig natin para sa Kanya. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Amen? Sige po tayo mananalangin. Sa mga tatay ko, kuya, nanay, tita, naniniwala po ba kayo na mahal kayo ng Diyos? Naniniwala po ba kayo na kaya may Pasko? Ibig sabihin po ng Pasko, magkakatawang-tawang Diyos. At alam natin, nabayubay sa krus, kaya may mahal na araw. Ginawa ng Diyos yung kasi, mahal na mahal tayo ng Diyos. Narinig na po ninyo, hindi niya gagawin yun, kundi niya tayo mahal. Mga kapatid, ang gusto lang ng Diyos, ibigay natin ang puso natin sa Kanya. Para tayo makabalik sa pag-ibig po ng Panginoon na nais niya, na aming ibinibigay sa inyo ng libre, pinakamahalagang regalo po sa inyo ng Diyos. Yun po yung regalo po namin sa inyo. Pinakamahalaga ang maging isang tunay na anak ng Diyos at magiging isang tunay na anak na po tayo ng Diyos kapag ang puso niya at ang puso natin ay magdikit. Magkakaroon tayo ng personal na relasyon kung tatanggapin daw po natin ang pag-ibig ng Diyos sa puso natin. O sasampalatayanan natin kung bakit siya nagkatawang tao, kung bakit may Pasko, kung bakit tayo tinubos sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at dugo na siyang tumubos sa atin dahil daw po sa pagmamahal ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Pwede ko po ba kayo panalangin bilang pagtanggap? Pwede po ba kayo tumayo? Kahit dyan lang po kayo. Pipipray ko po kayo. Sige po. Regalo po namin sa inyo ang pagmamahal ng Diyos na tayo po'y manalangin. Salamat po sa napakagandang plano mo, Panginoon. Kilala niyo po itong aming mga magulang nandito ngayon. Salamat po sapagkat sa mga oras na ito po yung ginamit niyo upang makausap mo po sila. Magmula pagkabata hanggang sa kanilang edad sa mga oras na ito, hinanap-hanap niyo po sila at naniniwala ko na ito yung panahon upang makatagpo ka nila sapagkat nadinig po namin nila kung gaano niyo po sila kamahal. Salamat Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng Holy Spirit na siyang nangungusap sa amin. Itong aming mga magulang namin na ito, sa mga nakikinig,
uhaw sa iyong pag-ibig. Alam ko, alam nila yan. Ito yung pag-ibig na gusto nilang marinig, hinahanap, na ngayon ay kanila pong hinahangad. At nagpapasako po sila sa iyong pag-ibig kung bakit po sila naririto. Salamat sa mga taong ginamit nyo upang sila'y matulungan nyo na makabalik sa iyong pagmamahal. Mga kapatid, mga magulang, sabi nyo po, naniniwala kayo na mahal na mahal kayo ng Diyos. Totoo po yun. Gayon na lamang ang pag-ibig sa inyo ng Diyos. Kaya ibinigay niya ang kanyang pag-ibig, ang kanyang anak para sa atin. Pero mga kapatid, kailangan po may pagtanggap. Huwag po kayo mag-alala, hindi po namin kailangan ng pirmahan dito. Hindi po kailangan ng Diyos ng doktrina. Mabait po ang Diyos. Ang gusto lang ng Panginoon, kung naniniwala ka na mahal ka niya, napakadali lang po mga magulang, mga kapatid, tanggapin at sumampalataya lamang po tayo sa pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso ng pagpapasya. Magkakaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. At ang sabi nga ni Pablo at ng mga apostol, ang tunay na tumatanggap sa pag-ibig ni Kristo, tumatalikod dahan-dahan sa kanilang kasalanan at nandun palang papasok ang ating pagsisisi, tatanggapin po yun ng Diyos kasi mahal ka niya. Papanalangin ko po kayo, aming Diyos na makapangyarihan. Ariin niyo po mga magulang ko, mga kapatid, na ito po ay panalangin po ninyo. Pwede po nating sabihin sa ating mga puso, sa inyong kinatatayuan, Panginoon, ito po yung pag-ibig na matagal ko nang hinahanap. Sumasampalataya kami sa iyong dakilang pag-ibig, yung perfect love na aming hinahanap. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, mga panahon na malayo kami sa iyong puso. Marahil may mga pinaglaban din kaming mga paniniwala, nakagaya ni Pablo, pero sa mga oras na ito, mga kapatid, mga magulang, pwede nating sabihin, Panginoon, pagod na kami. Nasaksihan namin na walang mangyayari. Walang naitulong sa amin yung aming mga paninindigan. Walang naitulong sa amin yung iba-ibang reliyon. Pagod na kami. Nais namin, Panginoon, pwede po niyo sabihin sa inyong mga puso, gusto na po namin bumalik sa iyong mga yakap. Gusto na po namin bumalik sa iyong dakilang pag-ibig. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung nabaliwala ka po namin dati. Pwede po natin sabihin sa mga oras nito, tinatanggap po namin. Ngayong naunawaan namin na ikaw ay naparito sa mundo at ikaw ay nabayubay sa krus ang ngalan ng dakilang pag-ibig mo po sa amin. Kaya sa mga oras dito, mag-isang mga nakikinig at nanonood, pwede po nating sabihin, wag po kayong mahihiya. Panginoon, tinatanggap ko po personal sa aking puso ang iyong dakilang pag-ibig. Salamat po sa lahat ng tumanggap. Umasa po kayo sa lahat ng tumanggap ng pag-ibig na ng Diyos sa inyo. Ang tunay na kaligtasan sapagkat pangako ng Diyos yan. Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang makapagliligtas po sa inyo na hindi ka iiwan magpakailanman. At ang pag-ibig ng Diyos din po yan, mga kapatid, na inyong tinanggap. Kagaya ni Pablo, kagaya ko po, kagaya po namin, ang una-una na magbabago sa aming buhay at puso. Tuturuan tayong umibig ng Diyos sa Kanya, sa bawat isa at sa mga tao. Panginoon, ipakita niyo ang kapangyarihan ng dakilang pag-ibig mo sa lahat ng tumanggap sa mga oras na ito ng pagmamahal mo na nais magpayakap sa iyo. Ipakita mo, Panginoon, ang iyong favor at pagpapala kasama ng kanilang pamilya. Patunayan niyo, Panginoon, kung gaano ko kabuti. Patunayan niyo sa kanila, Panginoon, kung gaano mo sila kamahal na aming pinapanalangin. Sa pangalan ng Ama, Holy Spirit, ang Panginoong Jesus, ang lahat ng tumanggap at lahat na nagmamahal sa Diyos ay magsabi po ng Amen. Salamat po. God bless po.